city tour, and welcome to the city of Puerto Princesa. This is the city where nature begins and it never ends, and also this is the city in the forest. Hello mga ka-senior, andito tayo ngayon sa Dome Hotel dito sa Puerto Princesa. And today, i-explore natin ang napakagandang syudad ng Puerto Princesa City. So bibisitahin natin ang kanyang mga cultural at saka heritage sites, mga historical sites. Pupuntahan natin ang ilan sa kanyang mga museum, sa kanyang mga gardens, mga farms, at iba-iba pang attraction na matatagpuan lang natin dito sa napakaganda at napaka-warm na city ng Puerto Princesa. So tara na, explore na natin ang Puerto Princesa. Tara na! Just arrived at the airport very early, 2 o'clock, 3 o'clock ang ating assembly. In command of these aircraft is Captain George Paez, and the senior medical control is First Officer J.C. Chap. Puerto Princesa. Andito na tayo sa Puerto Princesa. Nakita ko na yung makukulay ng tricycle. Okay, breakfast time at Wanderlust. Champurado. So we just arrived in sa ating hotel, Dome Hotel, Palawan, Puerto Princesa. Dome. Inviting pero pagod tayo. Ay, Dome number 5 ito. Ito yung ating room, Dome number 5. At inside the dome. Sabi ganda. So, dome siya talaga. Dome Hotel dito sa Puerto Princesa. Ayan, for breakfast na nandito tayo sa Puerto Princesa.
The burn is actually danggit na marinated in vinegar and garlic. Sarap ito. Oh, waiting na ang breakfast natin dito sa Dome. Palawan, dito tayo sa Plaza Eulalia. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po to our city tour. And in the city tour, this is a heritage tour at the same time. No? Again, my name is Jed. I will be your tour guide for today's city tour. And welcome to the city of Puerto Princesa. This is the city where nature begins and it never ends. And also, this is the city in the forest. Kung bakit city in the forest, I'll tell you about that in a little while. Now, as we begin, we are at Eulalia Park. Why we are at Eulalia Park? Sino si Princess Eulalia and why we are here? This is a very significant place in the history of Puerto Princesa. Now, the name Puerto Princesa comes from three attributes. One is historical. Second is a folklore. Kwento-kwento, a legend. Pangalawa is a geographical location of Puerto Princesa. Number one is a historical in nature. Bakit? March 4 of 1872, March 4 of 1872, in this very place, this is where the colonization treaty was signed, making this settlement officially a colony of Spain. Now, as we know, back in the Philippines was already a colony of Spain 1600s pa lang. But it was only March 4 of 1872 where this colony officially became a colony of Spain. Now, during that time, Queen Isabel of Spain nagkaroon ng isang baby, si Princess Eulalia. Hindi po yan si Mother Mary, ha? Princess Eulalia. Now, the story goes at a very young age. Ito po si Princess Eulalia ay namatay at a very young age. So, nung namatay siya, nagkasakit, namatay, in honor of the young princess, itong settlement po na ito ay ginawang pinangalan ng Puerto de la Princesa. So, over time, instead of the locals saying Puerto de la Princesa kasi medyo mahaba, alam mo ng mga Pinoy, mahilig sa shortcut, naging Puerto Princesa na lang. Right? So that is the historical part of the name Puerto Princesa. Now, a folklore, the second attribute. Bakit Puerto Princesa? Sabi nila, at the full of the moon, pag maliwanag ang buwan, may nakikita daw silang isang magandang dilag na lumalakad. Kasing ganda ni Ma'am Girlie. Ayan, yung lalakad. Paano yung lakad, sir, na magandang dilag? Ganon. No, yan. May isang magandang dilag daw po na lumalakad during full moon at kaya tinawag nila yung lugar Puerto Princesa. Now, the geographical side of the name is because of Puerto Princesa Bay. Kung titingnan nyo po yan, that is Puerto Princesa Bay. Now that bay is naturally deep. Lahat po ng klase ng barko pwedeng pumasok sa bay na yan. And it accommodates lots of all kinds of ships. So during that time, the colonial period, pag medyo masama ang panahon at malalaki yung alon, pinapasok nila yung mga galleons nila dito. Diyan nila tinatago. So kaya tinawag nilang Puerto Princesa or the Princess of Ports. Yan. So ito po. So that's why we are here. Now this very site also, this is just renovated just last year by the local government of Puerto Princesa. Pinaganda po itong part na ito. Plus, meron po tayong makikitang murals sa likod. Now, that is not just murals. That actually tells the history of Puerto Princesa. Saan nanggaling ang Puerto Princesa? Saan papunta si Puerto Princesa? Okay?
Now, if you can join me, pupunta po tayo, explain po natin yung mga murals, kung ano po ang significance po ng mga murals. Bahay dito, yan po ang Governor's Mansion po. Ooh. Ang unang tumira dyan si Governor Telesforo Paredes. Now, over time, hindi na siya tinirahan ng mga governor. Kaka-renovate lang po yan. Ang nagpa-renovate yan si Governor Dennis Socrates, ang anak ni former Governor Badong Socrates po. Now, looking at the murals po, kung first and second mural, kung mapapansin nyo, it's all about kung ano ang makikita dito sa Puerto Princesa, dito sa Palawan. Now, these are the endemic wildlife na makikita sa Palawan. Now, we have our peacock. Kung nakikita nyo sa ibang mga zoo or sa books or sa mga TV, ang peacock po malaki. Mahaba yung kanyang tail. Pero our Palawan peacock, maliit lang po yan siya, parang manok. That is the Palawan pheasant peacock. At dito lang yan makikita sa Puerto Princesa. I mean sa kabundukan ng Palawan. So, and then we have our bear cat. Meron pong pangolin or the Palawan anteater. And our hornbill, Palawan hornbill, and isang native na bird. Nakalimutan ko pangalan. Why ito ang pinapakita? Because Palawan is actually considered to be the last ecological frontier of the Philippines. So bago pa po nagkaroon ng mga tao dito, ito po ang nakatira. And then if you go to the next mural, makikita nyo po, kung kahapon po ay na-meet nyo ang Tagbanwa tribe, ito po ang tinatawag na Batak tribe. Bakit? Adik? Mga adik? Batak? So Batak tribe po, kung ang Aborlan area is the Tagbanwa tribe, ang Puerto Princesa naman, and going north of Palawan, is the Batak tribe naman po. Sila po yung nakatira dito. So sila po yung mga original inhabitants bago pa nagkaroon ng mga modern na mga tao or yung mga So they still have villages up north. Kung mapapansin nyo po, red, may nakikita kayong mga red dyan because yung pula po na kulay ay sacred po para sa mga Batak. So sila po. And then after a while, if we go to the next slide, slide talaga. Sorry. Mural. So nagkaroon po nagkaroon na po ng mga modern na mga tao. These are mga kuyunun na sinama po ng mga Espanyol papuntang Puerto Princesa. Because before, wala talagang katao-tao ang Puerto Princesa. So sinama sila dahil ang capital po ng Palawan during that time, during the Spanish period, ang capital po ng Palawan ay hindi Puerto Princesa. First in Taytay, nilipat sa isla ng Puyo, and then nilipat po sa Taytay. So from Puyo, sabi ng mga Espanyol, kailangan natin makuha si Puerto Princesa, yung area sa gitna, para makonquer natin yung buong Palawan. Dahil ang Palawan po, ang south is pinag-ruled pa rin ng mga sultanate during that time. So kailangan nilang makuha. So dinala nila, nagsama po sila ng mga people from Puyo. So as we know the history, 1898 po, we declared our independence against Spain. And after that, naging American territory na po tayo. So from here, next slide. Oh, by the way, before ang American period, 1872, March 4 of 1872 po, pinirmahan po ang colonization treaty. 6 days after that, the same site where the cathedral stands, yan po ang pinakaunang, dyan po nangyari ang pinakaunang misa dito po sa settlement na ito. At pinangunahan po yan ni Father Ezekiel Moreno, which is also Saint Ezekiel Moreno, the patron saint for cancer patient. In fact, if you go down south, sa lugar ng Barangay Inagawan, meron dong tinatawag na Balon Pari, dahil meron dong well na it is believed na yung
tubig doon galing sa balon na yon ay nakakagaling po ng cancer. So that is about 50 kilometers going south of last barangay po ng Puerto Princesa. And then after that, naging American territory po tayo. And from there, nagkaroon po ng economic growth dahil po tinuruan tayo ng mga Americans paano mag-trade, paano pagandahin po ang ating mga crops. So naging producer tayo ng kasoy, producer ng banana, and coconut down south, and then rice at the same time. And then makukuha din ang mga honey, actually mga pure na honey dito, which kinukuha po ng mga tribe people. 1941 po ay we were invaded by the Japanese, 1941. So, nung time na binomba po nila si Pearl Harbor, wala pang 24 hours, inatake at inoccupy na rin nila ang Philippines. And our last stronghold would be Bataan, Corregidor. Yun ang last stronghold po natin until bumagsak po sa Corregidor. And then, this is Plaza Cuartel, which is yun lang po dun sa kabila. I'll tell you the story of Plaza Cuartel, but this is very significant because itong si Plaza Cuartel, this is the very first area kung saan nagkaroon ng first massacre dito sa Puerto Princesa. I'll tell you the story when we get there later. After World War II, nagkaroon po ng economic growth dito sa Puerto Princesa. And if you're familiar with this person, this is Dr. Eugenio Mendoza. Used to be a governor of Palawan, and he was the first person to heed the call of General Douglas MacArthur to form a guerrilla movement to go against the Japanese. So siya po ay isang local hero dito po sa Palawan. In fact, I don't know if kilala niyo si Matthew Mendoza. Yes. Isa si Matinee Idol, apo niya po. And Matthew Mendoza is also the one of the councilors of the city of Puerto Princesa. Siya po yung Committee on Tourism. Yan. So apo niya po si Matthew. Si ba sa kanila yung Casalinda? Linda, yung dating tira nung araw po, backpackers ano. Casalinda. Hindi ko na familiar kung saan. 1980s. Kaya dumating ako dito 2004. Okay. So, later on, pupunta po tayo sa kanya. Yung bang monument na yun, nasa harap ng Kapitolyo? Hindi po, dito po sa Mendoza Park. Yung sa harap ng Kapitolyo po si Don Pedro Vicente po yun. Yung nag-donate ng lupa. Okay. And then of course, nagkaroon ng economic, nagkaroon tayo ng bus dito. And then of course, this is Iwahig. We will go to inside Iwahig Prison Penal Farm later. Papasok tayo. Yes. Ginawan ko po ng paraan. Yes. Yung mga dancing inmates, naka-ready na ba? Yun po. Kailangan kasi natin ng letter doon. Kung wala tayong letter, papasok lang talaga tayo. O ikaw na lang yung sasayo, mamaya. Baka lalong umulan. And then, ito po, si Mayor Socrates po. Si Mayor Socrates po, siya yung 1970 po nung naging city ang Puerto Princesa from a municipality. So, naging city po. So, nagkaroon po tayo ng bagong city hall. Yan. And then, so, naging city, 2007 naman po, naging highly urbanized city si Puerto Princesa. And then the next slide talaga kung sabi ko, no? The next mural, ito po yung mural na ito. Ito yung Governor's Mansion. Yun po yun siya nakikita nyo. Pero wala na po, gagawin na po yun siyang museum. Dalawang governor po ang tumira dyan. Si Governor Paredes and then Governor Badong Socrates po. And then, I'm sorry, hindi pala Socrates, Mayor Oliveros pala ito. Mayor Oliveros hindi Socrates, Mayor Oliveros. Kasi Hagedorn. And then, of course, ang pinakasikat na mayor po ng Puerto Princesa, Mayor Edward Hagedorn, dahil nagkaroon po siya ng movie. Hagedorn po. Siya po, because of him ay sumikat po ang underground river. So siya po yun talaga ang gumawa ng paraan na maging part of the 7 natural wonders of the world, sea underground river. Of course, our very famous
one of the 7 natural wonders of the world, our famous underground river, which is also a UNESCO World Heritage Site. UNESCO World Heritage Site because ito, very important, hindi lang po ito heritage ng Pinoy, ng Palawenyo, ng mga Pilipino, but if it's a UNESCO World Heritage Site, it is a heritage of all nations po. Yan. Became a one of the 7 natural wonders of the world in 2011. So, nag-open na siya ngayon. Tomorrow we will be going there. Oh! Yes. And then, of course, Mayor Lucilo Byron, the current Mayor of Puerto Princesa, may ginagawa po sila dito. Kung nakikita niyo po, nagtatanim po sila. So here in Puerto Princesa, we have this activity, Pista e ang Kagiban. It is a Cuyonon term which means Feast of the Forest. It is a city ordinance that every third Saturday of the month of June ay pupunta po lahat na maraming volunteers po at magtatanim sa gubat. Yan. June po yan. And then for February 14, we also have our Love Affair with Nature. Yung Love Affair with Nature po, kung ang Pista e ang Kagiban sa gubat, ang Love Affair with Nature po, magtatanim naman po kami ng mangroves sa tabing dagat. So yun po ang ginagawa. So that's every February 14. Right? The next, this is our Balayong Park. If you're familiar with the Palawan Cherry. Yung Palawan Cherry po ay isang endemic na variety ng cherry blossoms po. Later po, dadaan tayo doon, explain ko po kung anong family po siya. Right? Kumuambon na po. Of course, we have our cathedral. Ang cathedral po namin, it started as a small parish church. It was bombed by the Japanese during World War II because it is believed that ginawa pong taguan ng mga Hapon. Binomba po ng Allied forces. After World War II po, the church was rebuilt. Sinunod po yan sa isang church sa Logroño, Spain, which is Santo Domingo de la Calzada. It's a semi-Gothic design. Gawa po sa concrete. But the inside of the church, ang ginamit po dyan na materials is ang pinakamagandang mga puno na makikita dito sa Palawan, which is yung ipil tree. And yung mga sculpture, yung mga pew, ay gawa po ng inmate ng Iwahing Prison at Penal Farm. The only penal farm or the prison facility in the Philippines na walang walls. Walang cells. Sinong gumawa niya? Po? Who built it? This one po, I actually forgot the designer. Then I mean, did the Recollects do that? It was actually the mga Pinoy na rin po, pero hindi ko alam kung anong organization ang Anong order? Religious order? And then of course we have our Baywalk. So our Baywalk is there, under renovation siya, pero pwede namang puntahan if we have time. We will go there. And then we have a statue doon, ang statue na si Prinsesa ng Baybay. Ayan, Baybay ang tawag na. So that is a quick overview of the history of Puerto Princesa. Now, tatawid po tayo. Ang pangaray ko ang iba pa. Ako ang tanging aray ko sa'yo aking ama ay mo. That is actually nung inoccupy tayo ng Americans, ay ginawa nila itong garrison. Now, if you're familiar, we were invaded by the Japanese 1941, 1942. Officially po, naging under po tayo ng Japanese. Now, if you're familiar with the chronological order, fall of Bataan, Corregidor, after that is Death March. Lahat po ng prisoner of war nilagay sa Cabanatuan. Nakita ng Japanese po na si Palawan pala ay very strategic point to conquer and control the rest of Southeast Asia. Kailangan po may airport sila dito. So ang ginawa nila, 350 American soldiers pinull out from Cabanatuan, nilagay dito. Ang gagawin nila po, maglalakad sa umaga, pupunta po kung saan naglanding yung aeroplano nyo nung nakarang araw, ginawa po yung airport. Babalik, ito matutulog. Now, 350. Now, 1944, out of 350 ang natira, 150 na lang. Anong nangyari sa iba?
Either namatay sa gutom, pinabalik, namatay sa malaria, or pinatay. Nag-try tumakas. Now, natalo na po, binomba na ang Hiroshima, binomba na ang Nagasaki. Wala nang communication si Japanese dun sa sa Japan. Ang plano nila patayin lahat ng prisoner of war. So ang ginawa nila, they signaled a fake air raid. So lahat ng mga Amerikanong sundalo na preso tumakbo, nagsipasok sa loob ng trenches para akala nila may air raid, bobombahin. Nung andun na sila, binuhusan po sila ng aviation fuel. And 150 American soldiers po ay sinunog ng buhay ng mga Japanese. And out of these 150, 10 po ang nakasurvive. And yan po ang mga pangalan nila. And the last man to come out of the trench is Glenn McDowell. So meron po siyang libro, The Last Man Out. So anong nangyari sa kanila? Using their bare hands, naghukay po sila hanggang makarating po doon sa hanggang makarating po sa dagat. Yung iba, nilangoy po yung Puerto Princesa Bay hanggang makarating po ng Iwahe. And from there po ay nirescue na po sila ng mga Filipino guerrilla fighters. And yung iba dinala ng Quezon, dinala ng Brooks Point, yung iba dinala po ng Batarasa. At doon na po sila pinull out ng ng mga American soldiers po. So yan po yung story ng Plaza Cuartel. Bakit sarado? Baka may tanong kayo, bakit sinara na ito? So ito po ay i-renovate sana, papagandahin. So while renovation, naghukay sila sa bandang area na yon. At habang naghukay po sila, nakita nila yung mga original na trench, may nakita po silang mga human remains. And it is believed to be Caucasian, which is mga foreigner. So pinaklose muna ng NCCA dahil sila po ay magdadala po ng mga forensic experts para ma-identify po yung mga human remains. Kaya close siya for now. Kaso lang hindi ko alam kailan po yan mapapadala. So we stand, and with joy we proclaim. Yes, blessed is he who comes in the name of the Church, so that may become for us the body and blood. So this is a park, tinatawag Mendoza Park, in honor of Dr. Eugenio Mendoza. Siya po yung pinakauna po na nag-heed ng call ni General Douglas MacArthur nung malapit nang mag-fall yung Corregidor, Bataan. So na si Douglas MacArthur na kung pwede ang mga Filipino ay magbuo ng guerrilla unit para labanan ko ang mga Hapon. So pinakauna nag-heed si Dr. Eugenio Mendoza, at siya po ay the former governor of Palawan, and he is a medical doctor by profession po. So after that, so binuo niya pa yung kanyang unit, and then may iba pang mga unit around Palawan. And si Colonel Moico coming from the island of Panay pumunta po dito, at sila po bumuo ng tinatawag na the fighting Palawan's Fighting 1000. So ang stronghold po actually ni Japanese during that time is itong Puerto Princesa lang, pinakasentro. But outside Puerto Princesa, going north and going south, hawak po yan ng mga guerrilla. So hanggang dito lang talaga. Now, si General Douglas MacArthur, General Mendoza po ay siya po yung na-lead. Kaso lang po ay nahuli po siya ng mga Hapon. Nahuli po siya ng mga Hapon, and sabi niya po, di bali na pong patayin ako, wag lang akong lumuhod sa mga Hapon. So sa ilalim po dyan po ang kanyang labi. Pero ang kwento, wala dyan po ang kanyang ulo. 1,000. Yung mga names na yan po, makikita rin po natin sa World War II Museum later. Yes po, kasi guerrilla.
So, the original City Hall of Palawan, Puerto Princesa, is now the Palawan Museum. Palawan Museum. Manunggal siya. Foundation actually NGO. So sila po yung namamahala. Mostly makikita dito is mga relics po galing ng mga sinaunang tao ng Palawan. So mostly galing po sa mga tribo ng Palawan, Tagbanwa, Batak, Taos Bato. So what you're seeing right now, this is the Manunggul jar at na-discover po ito sa Tabon Cave Complex sa on the western side, southwestern side of Palawan, munisipyo po ng Quezon. Bakit Tabon? Dahil nung hinukay po, o nakita nila doon, sila ni Dr. Fox, si Robert Fox, ay mayroon po sila nakitang tabon bird or the Philippine scrub fowl. So ito yung klase ng bird na wala sa nest yung kanyang itlog, kundi binabaon niya po sa lupa. So yun, kaya tinatawag siyang Tabon Cave. So ang Manunggul jar po ay actually secondary burial po. Pag namatay, after namatay, ililibing, after a while, ililipat po yung mga puso niya dito sa Manunggul jar. And kung makikita nyo yung taas po ng Manunggul jar, it signifies po that there is always a travel. Ang mga tao po, mga sinaunang tao po, they already believe in the afterlife at babiyahe po sa afterlife. So dati po yung yung 1,000 peso po, nakikita po yung Manunggul jar. Ngayon ang nasa likod ng 1,000 peso is si Tubataha Reef na. Yan po, at saka same po sa Tabon Cave Complex po, dyan po nakita yung mandibular at yung tibia, yung mga bones po na pinaniwalaan ang pinakaunang Pilipino sa Pilipinas. Pero that's for argument po kasi ang Luzonenses po, Luzonenses ay pinaniniwalaan din pinakaunang tao din po sa Pilipinas. So ikot po tayo dito. Mga shells. Ang mga original inhabitants po ng Palawan ay tinatawag namin mga indigenous tribe. Ang Palawan, the Palawan po is said to be the direct or the descendants of the Tabon man, ang tinatawag na Tabon man. We have the Palawan, and then they have their subgroup which is the Taot Bato, which is also considered to be the last cave people. So sa loob sila ng kuweba nakatira. And then we have the Batak tribe, and then kahapon po na-meet niyo yung Tagbanwa. So isa po sa mga, I don't know if na-explain na sa inyo, lagi nyo na nakikita ito. Ito ay tingkop. Tawag din yung tingkop. Lagi nyo nakikita ito, di ba? Na-explain na anong gamit nito. So for the Palawan, this is actually their main parang lagayan ng pagkain, container ng food. The practical use, pero may isang use pa yan sila. It's more of the paniniwala nila na itong tingkop daw, dyan po nila tinatago ang mga espiritu ng mga ninuno nila. So yun ang paniniwala ng mga Palawan. And then ito po yung regular yung mga tribal yan, mga tribal people yung dalawa. Ano po yun? Anong tribe yan? Anong tribe yan? Anong tribe daw po kayo dyan? Pasig. Meron pong, even before dumating yung mga Spaniards, may mga way of writing na po yung mga people from Palawan. So, sinusulat po nila sa bamboo,
sa kahoy. Ayan. Or mostly po bamboo ang ginagamitan nila para magsulat. They have their own way. Ito mga mga Calauan tribe. Another way of writing po nila ng mga indigenous people ng Palawan. Yan naman po ay nakalagay sa isang tabla. Ay meron na po silang tinatawag na 1-string guitar or 2-string guitar. Ito 2-string guitar, ito naputo lang yan yung kabila. This is either this is called kudyapi or sometimes we call it kudlungan. Yan po yung mga gitara nila. Later po, when we go to the Butterfly Garden, a tribal village, you will see the Palauan play their kudyapi, kudlungan. So, ito po yun. Ito po yung mga hunting tools po ng ating mga kakatutubong Palauan. So, ito po ay siya, kung mapapansin niyo po, may tali. Ito actually yung pang-trap nila. Ito po yung spear. Ayan. Ito yung pang-first. Tapos pag nakita nila, pang-finish po nila dyan. Ito actually pang-una. So pag tumama ito sa baboy ramo, matatanggal po yun. Matatanggal. Ito, magiging parang angkla siya. So hindi makatakas yung nila. So, nasabi dito sa puno, sa mga bush, hindi na makatakas. And then, ito yung pang, nila. Lagayan ng mga ulo. Lagayan ng kung ano-anong lalagay nila. This one, their festival po, or kanilang ritual, ang tawag po ng kanilang ritual is pagdiwata. Babaylan, sorry. Babaylan nila. Ang babaylan po nila ay babae. Kanilang shaman. Wala ba nabibenta mo? Trumpo. Ito yung trumpo. Yan po, yung trumpo nila. They are already trading with the Chinese. And route po talaga itong Palawan ng mga Chinese for nag-trade. So ito po ay mga nakuha po ng mga Chinese ware. Yan, galing pa yan sa Ming Dynasty, kung ano pa mga dynasty. Now, the biodiversity, pag nag-i-emit po tayo ng carbon dioxide and carbon monoxide, it won't have any time to settle in the air. Ma-absorb po yan ng ating trees. Ma-absorb po yun hindi lang trees but pati po yung coral reefs natin. Now, I mentioned earlier that Puerto Princesa is called a city in the forest. So, aside from it being a city where nature begins and never ends, Puerto Princesa is also called a city in the forest. Bakit tamo? Because Puerto Princesa is the second biggest city in the Philippines in terms of land area, second to Davao. Kung paano natin ma-imagine, I will not give you numbers, but i-multiply po natin ng 4 na beses si Metro Manila, the national capital region, i-multiply po ng 4 na beses. Or si Quezon City, i-multiply mo ng 15 times. Halos yan po ang land area ni Puerto Princesa. And only 25% ng total land area na yan ay inhabited ng tao at may mga infrastructure. The 75% po ay forest na yan. Kaya tawag po sa amin dito, we are the city in the forest. Yes po. Going south po. So may makikita po kayo dito. Ito po yung mga clams. Now, later po, may chance tayo dadaan sa Earl Souvenir. So may chance. The Budoy Clark Memorial Museum. Puerto Memorial Museum. Mendoza Museum. Kennedy.
hard drive you should. Carter chip. Kung mapapansin po, mayroon tayong MacArthur Jeep. Hindi po talaga ito yung ginamit ni MacArthur, pero ito yung tawag sa kanila. And then we have the Eisenhower, si Dwight Eisenhower. Ay siya po yung Supreme Commander ng Western Front. Whereas General Douglas MacArthur po ay naging Supreme Commander po ng Pacific Front. Binuo po ng Mendoza family para po in honor of Dr. Eugenio Mendoza and the family po ng mga tao part po ng Fighting 1000. Okay, so this is more of a mga relics po from World War II ang makikita dito. Ako po pala si Romel Sebastian po. Ako po ang mag-guide po sa inyo ngayon. Dito gano'n po. Dito po sa Puerto Princesa during World War II. Familiar po kayo sa Plaza Portal po dito sa Puerto Princesa. Kagaling lang namin. Ito po yung dati pong larawan. Bali, dati po itong tinatawag the American Prison of War Camp po. Na dati po ay may nakakulong po dito na 150 na Amerikano po. At ito naman po si Lieutenant General Hayashi Kinoshita po. Siya po ang responsible na kung bakit po nagkaroon ng Palawan Massacre po dito sa Puerto Princesa. At dito naman po kung makikita po natin, dito naman po sinunog yung ating mga American prisoners po. Dito po kung makita po natin. Ito nga po sa kanila, binuhusan po sila ng gasolina at pinapuyan po. Tapos yung nagtanggang tumakas, pinagbabaril po sila at pinagsaksak ng bayonet po. Then sa out of 150 po, meron pong 139 yung namatay at meron po silang 11 na nakaligtas. At ang 11 po na nakaligtas, kung makikita po natin sa part na to, dito po sila tumalon. Naglangoy po sila ng 6 to 8 hours po. Hanggang makarating po sila ng Iwahig na dati po ay tinatawag na US headquarters po. Na ngayon po ay tinatawag ng prison camp ng Bucor po. At yun po. Natin kung makita po, sila po yung 11 survivors po during the Palawan Massacre. Sila po. Ayan po. Yun yung nandun din sa kabila. Kaya ito na sila. Opo, kasi kina-forced labor po sila kahit na may sakit po sila. Ng prison of war camp po, yan po. Ganyan lang po kaliit or kasikip. Diruin po natin out of 150 po. Bali, diyan po sila nagkakasya-kasya po. Tapos yung iba po sa lapag na lang po na tutulog. Thematic na lang. Dito naman po yung tinatawag natin na Camp Tinigaban. After war na po ito, sir. Sila po yung makita po natin yung mga kalalakihan. Sila po yung tinatawag natin na the Palawan Special Battalion officers. Sila po yung kabilang din sa lumaban ng World War II. Tapos makita po natin yung mga kababaihan at sila po yung tinatawag na Palawan Beauties po. Yung familiar po kayo sa sa Baywalk po. Ito po yung dating itsura po ng Baywalk. Na dati po itong landing site of US forces in 1945 po. At ito naman po, ito naman po yung dating larawan ng Puerto Princesa po, ng Puerto Princesa. 1945. 1945.
Yung ano, Palawan 1,000. Balik. Ito po yung statwa po na to, siya po yung local hero po dito sa atin sa Palawan. Siya po si Captain Hihinio Mendoza po, senior. Bali, siya po yung bago po dumating yung mga Hapon, siya po yung gumawa ng guerrilla movement at siya rin po yung nagtulong sa mga tao na lumikas bago po dumating yung mga Hapon po. Nahuli po siya ng mga Hapon at pinatay po. Isa rin po sa mga pinugutan din po ng ulo po ng mga Japanese po. At dito po yung huli niyang sinabi bago siya pinatay. Bali, pinanunumpa po siya sa bandila ng mga Hapon, pero hindi niya po ginawa. At ito po yung huli niyang sinabi. Ano yan? I only have one country and that is the Philippines. Yung mga nakalis po dyan sa walls, sila po yung guerrilla na lumaban po during World War. Ito po kung mapansin po natin, mayroon po yung mga red dot. Sila po yung mga larawan po na donated po ng kanilang mga pamilya po. At ito naman po yung mga kagamitan po. Kabilang sa mga kagamitan na ginamit po nila during World War II. Japanese room. Original Japanese circlet. The memory of landing in Japan. Meron po kami ng malutuan ng ng mga... Meron pa rin ako yan. Ito meron ako ito sa taas. Collection ko. Yung kanilang baso. Ay? Ito naman po dito is more on the mga Philippine warriors natin. Usually mga Mindanao. Ang mga replica or ang mga relics po pala dito ay mostly donated by the families of the veterans at mga ibang mga organization na nagdonate ng mga relics, World War II relics. Ang Pearl of Allah na yan, kasi nung na-discover yan, ay kiniklaim ng mga Chinese that is the Pearl of Lao Tzu, na during nung panahon na nagkaroon ng war sa China ay tinakas daw yan at nahulog, nagkaroon ng bagyo at nawala sa West Philippine Sea or sa South China Sea. So, na 1930s na tawag dito na nahanap naman ng Pinoy. Yung siya yung nag-initiate na mabuo itong lugar na ito. Siya yung tatay ni Matthew. Yes po, siya yung tatay ni Matthew. Ito yung story ng mga boat people ng Vietnam. So, directly kasi, katapat siya ng so, mas madali sa kanila bumiyahe papunta dito sa South China Sea. So, ito yung mga naging biyahe nila. Mga boat people. So, very dramatic yung pagtakas nila sa Vietnam. And then Philippines provided not only in Bataan but dito sa Palawan processing camp, refugee camp.
So ito yung buhay nila sa refugee camp dito sa Palawan. Off, shoes off. Pwede daw po. Ah, pwede. Ay, nandito na yung may-ari. Ano po yung shop na to? Ano pong shop ito? Ito pala yung may-ari. Ito yung mga tinitinda po namin dito. Gawa po yan sa floor sack. May ano na yan. May na lang po. Ay, binibili ko yun sa ano, yun sa Medimal sa lang bakery sa Pasig. 5 piso yun. 5 piso lang, tapos ako nagagawa. May magmamodel po tayo. Ayoko talaga. Meron po tayong pottery doon sa gilid. Palawan pottery. Palawan pottery. We're inside Robinson's Place, Palawan, Puerto Princesa. Meron pala dito, malaki Robinson sila dito. At may mga ang nanays. Ito, parang dito tayo magla-lunch. Sarap talaga ng luto ni nanay. Mami, dito sa Nanays. Ano pansit? Lumpiang Shanghai? O lumpiang sariwa? Frosted kare-kare? Yes. Ganda naman. Crocodile sisig. Okay, let's see. Kakayanin natin yan. So, haluin ni Kuya ang crocodile sisig. Haluin mo na. Anong unan eh? Meron na picture. Ayun, ang crocodile sisig. Ito daw ay crocodile sisig. Susubukan natin kainin. Here goes the crocodile sisig. Titikman natin. Kaiba. Asa pa nga na. Kaiba. Crocodile sisig. Titikman natin. Pwede na. On for dessert. Dito sa Ang Nanay. Sarap na pala mga pagkain dito. Parang violet na itis. Pinagtanong saan galing Amerikano tayo. What or
DMTA ay ginawa po to empower the women of the community. Kung mapapansin mo po, halos mga babae po ang nagtatrabaho. This is first, ito ay initiated ni Engineer Eva Validor. Dati pong nagtatrabaho sa DTI. So, ginawa niya po ito. Ang ginagawa po nila ay, ano nga ito? Amumuting mo? Aburi. And then, wala tayong amumuting. And then, tikog. They weave it. Pagkatapos po ma-weave, and then they make it into bags, table runners, at kung ano pang maisip nila. Right? So, you can try, you can get on the weaving machine. Pwede nyo po mag-try mag-weave. Try, sir. Try nyo, sir. Upo ka niya. Upo. Let's go. Insert po. Insert ito dito. Change pedal. Change pedal, sir. Then pull. Very good. Kuha ulit, sir. Pasok muna, sir, ha, bago change po. Change pedal. Then pull. Very good. Ito yung tunay. Kanina sa akin, taking yung sa akin. Ang pala, ang bilis pala. Ayaw po, hanggang patuto lang sinulit. Tuloy-tuloy lang po yan. Ang ganda. Anong klaseng weaving po yung ginagawa nyo? Ang weaving po namin ay grass by thread po. Grass? Grass by thread. Okay. Polyester po. Ginagamit namin mga tiko grass, isay grass at saka buri fiber po. May endemic amumuting grass po kami, pero ngayon wala po kami supply nun. Saan ang gagaling yung mga materials nyo? Dito lang po sa mga tribe sa Pilipinas lang din. Sinusupply mga team, opo, mga tribo o mga farmers. Kaysa masunog po siya dito, mapapakinabangan pa po namin. Sino nagkukulay? Kayo na rin? Kami po nagkulay pero sa ibang station naman po yun. Okay. Salamat Kami po ay taga-habi lang talaga. Okay. Ito mga bata, sa halip na gadget, ganda gawin nyo. 5 years old, naglalala, nagwiwiwing na. Yan na marunong wala muna pa, gadget, ha. Magawa kayo ng ganito, banig. Nakatuwa naman siya, Ano yung iba pang grass na yan? Wow! Local bags. Hindi natin makita yung sombrero. Yun. Okay ba yung sombrero? Okay yung sombrero. Maliit. Maliit masyado. Palawan handicraft. Nakakatuwa. And they're really promoting mga gawa ng mga katutubo. Yung mga materials are supplied by the katutubo. Ito yung gawa nila ginagawa ng mga bags. Siya rin po yung nagmamanage dito. So, started as a friendship between yung tatay niya at saka isang chieftain ng Palawan tribe. So, and then yung second generation which is Sir Roy at saka yung anak ng chieftain naging matalik na magkaibigan din. And then apparently, pag bumababa yung tribe dito, nakikitira. So hanggang nabuo po yung concept ng tribal village para yung mapasok. So what we have here is of course our map of Palawan. Sa mga first time ng Palawan, nandito po tayo. Bukas, pupunta tayo dito. So magta-travel tayo going there.
And going north, we have, of course, the first capital, Taytay. And then na-move doon sa Puyo. Yan ang Puyo, yung capital. And then binalik po dito, Taytay, bago naging capital din ito, Puerto Princesa. North is more on the agriculture and the tourism. Going south, and then dito tayo nung nakarang araw, and then kahapon dito naman tayo. Going south, agriculture, and then further down south, doon po yung industrial area, which is yung mga mina po ng Palawan. Okay? Nara, this is considered to be the rice granary of Palawan. Nara means the National Relocation, Rehabilitation Administration. So, mga nirelocate niya sa mga iba-ibang Pilipino from different provinces. Okay, then Española, the day after tomorrow, dito po tayo pupunta. Municipality of Quezon for the WK tour. Hanggang ito pa yung dulo. And then the last municipality, which is Balabac. By the way, we have 23 municipalities. Palawan is the biggest province in the Philippines, consisting of 1,780 islands. Low tide or high tide or low tide, hindi ko alam. Hindi ko nasagot yun nasagot niya, ni Charlie. And then down south, down to our eastern side, Cagayan Silio, that is the ultimate destination of Palawan. It's ultimate, it's very ultimate na in-inscribe po siya sa back ng ating 1,000 peso bill. This is a UNESCO World Heritage Site. Cagayan Silio, Tubataha Reef is a UNESCO World Heritage Site. It has the highest percentage, ito pala, yan, Cagayan Silio, itong area na to. It has the highest percentage of live marine coral and live underwater animals per square kilometer. Mas mataas pa po sa Great Barrier Reef of Australia. So that is our, kaso lang walang kalsada papunta doon, walang airport papunta doon. Ang tour po natin doon is live aboard. Activities natin is scuba diving. Yan ang activity. So, kung gusto nyo, ang pinakamura po na tour is $2,000 lang. $2,000. Yan ang pinakamura. What? Siya pala yung nasa pera. Good afternoon. Welcome po sa Butterfly Garden. Before you go inside, you have 3 parts to be set. The first one is Ecological Garden. The second one is Tribal Village. And the third one is the Cacao and Spice Trail. But before that, I would like to introduce po sa inyong lahat ang pride ng Palawan, Palawan Peacock Basan or locally as Tantikan. Yung makulay na kulay blue, sa kaliwa, siya ang kailangan tinatawag natin peacock. Sa pinakadulo po, sa pinakanas. And also the brown one, ito po siya katabi ng net, siya ay babae tinatawag natin peahen. And also, peacock sa fish. Butterfly. Akin ka ito. Dahil ongoing pa po yung isang may batch pa doon ng Ayun, mga butterfly. cultural sharing. And then we have Palawan bear cat po dito. Mga butterflies. Fly, butterfly. May mga juvenile na saltwater crocodile. May baby crocodile sir. Ito siya. Baby? Baby crocodile sir. Yung adult po later makikita po natin sa taas. Ang cute. Yun, oy. Ang laki nyo lang nakita mo binakalan. Oo, ang laki niya. May iba maliliit. Yung sa labas? Oo sir. Ito, yan. Yung mga maliliit na dot, those are the eggs. Dami. Fly, butterfly. Yan. That's supplementary food po ng mga butterfly natin. Saging po ng sugar. So, kahit po sila yung mga stingless, they still produce honey.
That's gupty fishes po. Those are real po and alive. At the same time, meron tayong breeding area. So may nag-aalaga. Yung breeder po natin yung nagigigil sa area na to. So different color po and sizes. Ibig sabihin na they come out. Iba't ibang klase rin mo ng paru-paro. These are pupa. Totoo po yan sila at buhay. Hatching time nila is... Ayun, mamit-good nila. Ito po sila. Ay, insect siya. Yes, sir. Kala ko dahon. Siyang dahon, pero insect mo siya. Ah, okay. Insect pala siya. Kalang siyang dahon. Mukha lang siyang dahon, pero insekto. Oo. Ang tawag sa kanila ay leaf insect. Inadapt yung kulay ng ano. Yun nila sila. Actually, more or less po nasa 10 sila dito. Pwede natin sila hawakan. Sorry po, hindi po natin mabuksan yung ano ha, kasi po brown out. Ano yan? Stick insect po. Itong hawak ko na bigger in size, sila po ang mga babae. Ang mga lalaki ho, ganito. Skinny, payat ang mga lalaki. Nangangagat sila? Hindi sir. They are harmless po. Ano yung itutulong nila sa ecosystem? Okay, pag may ganito po sa isang lugar, indicates po na healthy ang isang environment. Pero of course, kumakain sila ng dahon. Ay, mga scorpion. Di ba kakagatin ako yun? May venom sila, pero yung venom po nila less, at the same time, hindi siya lethal. So if ever po na masting kayo, nakadepende ho. So maaaring natin or mamamaga. Pero mamuhay pa naman. Nasting ka na ate? Hindi pa kailangan mamaga kasi parang... Ako nasting na. Ha? Nasting na ako niyan, so 2 oras pa ako umiyak. Sa sakit. Anong klaseng turtle siya? Small turtle. Yes sir, Small turtle. right. So mag-cultural sharing po kayo kasama ng mga tribe natin. Pasok tayo sa tribal village. Yes po. So upstairs ma'am, so you have another gate po ha. Okay, pasok lang. Yes po. Okay, so tawid po ng kalsada, may makitang signage, pasok lang po, may another gate kayo sa taas. May crocodile dito. Ay, meron no. Teka muna, may crocodile. Laki naman no. Meron. Jackfruit. Ito yung tinanim ko sa bahay. Ganito pala pag lumaki yun. Oo, kapibili ko galing Tagaytay. Sa tribal village. Dito tayo. Mga Palawan tribe. Ang katali. Ay, sa tribal village. Doon sila. Hello po. Hello po. Sir, have a seat po. Okay. Hindi po. Nasaan na yun naka-black shoes? Paulit po guys, putol po paulit. Sa lahat. So dito, my name is Harold. Ako yung mag-interpret para sa ating cultural sharing kasi puwagin ang ating mga indigenous people na tinatawag na Palawan ay may sariling dialect, ang Palawan din. Maman, Minan, tamag na! Manungang mapon or magandang hapon daw sa inyo. If you want to greet them magandang hapon, sabihin nyo rin sa dialect nila, Manungang mapon gasi. Mapon gasi. Ibig sabihin nun, magandang hapon din. Dito sa Palawan, meron tayong 3 major indigenous people sa mainland. Ang mga Batak, ang mga Tagbanwa, at pangatlo ang ating mga Palauan. Ang Batak ay from northern part ng Puerto Princesa. Ang Tagbanwa from central to north ng Palawan. And lastly, ang ating mga Palauan, originally from the southern part na ng Palawan. Possible descendants sila nung tinatawag na Tabunman o yung caveman na natagpuan sa Tabon Cave sa Quezon that lived here for thousands of years. This place, temporary nila tong tirahan, pangalawang tirahan nila away from the mountains. Simula 1976, binibisita na nila ito. They come and go. They visit, stay for months, weeks, depende kasi yun. Minsan sa kanila yan, mga isang araw lang yan dito or 2 gabi. Kinabukasan yan, uuwi na yan sila sa bundok na nasa 200 kilometers dito. Malayo. Yes po. Pakihawakan po at pakipasa pagkatapos. Yan. Pwede nyo try amuyin, mabango po yan siya. Ang At pakipasa pagkatapos. That's called bagtik. One of their most important traditional product. Di ba sa, Dakta. naman yan? Or... Yes, dagta po. Ah, dakta. Oh.
Yes. Para yan siyang bato, yes, or crystal, pero yun ay dagta ng almasiga tree. Almasiga, if you're not familiar to that, it's a large tree that can be found in higher elevation areas. Nasa 600 meters or 2,000 feet above sea level and higher. Ito ay kinukuha nila at first po yan, syempre, sticky liquid. After a couple of weeks, para na siyang bato, kukunin nila at dadalhin dito para ibenta. Kasi ito ay ginagamit sa paggawa ng pintura, nail polish, varnish. Kaya po may amoy siya ng varnish, fiberglass and other related products. So pag puno na itong mga products or materials nila, tinatalian lang yung likod para hindi malaglag yung mga nakalagay na products. Bakit? So pag mabigat daw, walang problema, may tali pa or head support to carry more weight. Maliban sa shoulder strap, they need that to support more weight. Example, yung nasa bahay nila, na nasa mahigit 10 kilo na binubuhat nila, akyat baba ng bundok. But they can carry more than that. Actually, they can carry more than 40 kilos, depending on how far from up in the mountains yan. At maliban doon, meron tayong mga musical instruments dahil sila ay music lovers din. Yun nasa tabi nyo ma'am, it's their native drum, they call gimbal. Gimbal is a hollow wood na kanilang inukit. On top, this is cowskin or balat ng baka. At the back, may tinatawag na agong or gong, yung mas maliit sanang. If you hear the echoes of the agong in the mountains, that means they are communicating with the spirits of their ancestors. So tutugtugin nila all together, ang tawag nila, basad. At meron silang gitara dahil bago dumating sa Pilipinas yung modernong gitara, yung 6 strings. Meron na silang 2 string lang, ang kudyapi or kudlungan, na isa sa pinakauna nating gitara sa Pilipinas. So pakinggan natin si Maman Pidong, Maman Elmer at si Maman Yuliki. Their musical instrument, pero ang gamit nila sa pagtugtog nito, bibig nila. It's a piece of a wild bomb, tapos yung kulay itim sa ibabaw, that is beeswax to adjust the sound. Through vibration, gamit yung bibig nila, maganda yung nagagawa nitong aroding. So, aroding din yun. Etong surayang, mukha siyang harpoon, yung ginagamit sa pangingisda. Pero ginagamit nila itong surayang to trap. So for example, merong baboy damo. Kapag tinamaan itong surayang dahil dyan sa sima or hooks, hindi yan matatanggal sa katawan ng target. If it tries to escape or run, itong bakal na to mahihiwalay sa handle. Pwede itong sumabit sa mga puno or sa mga bush para hindi makalayo yung kanilang target. Using this other spear to kill that. Surayang to trap, ligid for follow-up kill. Pero ito, this is a very old spear from their ancestors, handed down to them generation after generation. And it is not used before for hunting animals. They use this for, not for warden po, it is used for members of the tribes they consider outcast. Yung mga, alam yung incest, magkadugo mag-asawa, they use this for them. Pero before lang naman, hindi na ngayon. At meron silang blow darts. So, yan ang ginagamit kapag katag-ulan sa bundok. Part ng diet nila ang panguhuli ng mga ibon, squirrels. Pero bago nila gamitin yan, meron silang ginagamit na maliit na bamboo na ginawa nila to imitate or copy the sounds of birds. They call that tampios. It can copy a lot of species ng ibon. Pagka nandiyan yung target, gagamitin agad yung blow dart. Tignan nyo yung drawing nilang baboy damo. Mata! Wow! Oh! Mata ulit. Wow! Oh! That's how they shoot animals. Is Inge, Maman Inge. So he will show you how they make fire up in the mountains. So kung napapansin nyo, kanina pa ako siging Maman. Ibig sabihin ng Maman, nakakatanong lalaki or kuya sa kanila. Pag sa babae, Minan. Nakita nyo? That's how they start fire. Using just 3 simple materials, they can make fire or they can start fire. First, we have metals. These metals, yung spears, yung agong, yung sanang, these are evidence na nagkaroon ng barter trading or palitan sa ibang bansa long time ago. Next, we have their
flintstones or mga buhay na bato. Madalas ito nakikita na sa tabing ilog. Basta make sure na merong matalas na part yung bato. Kasi po yung importante dyan, yung matalas na part, it can make the spark. And last is their native cotton. They collect this from the young shoots ng palm tree, hahaluan ng cotton. Ng uling, yung cotton. Konting cotton lang, ilalagay nila sa bato. So may matalas na part malapit, and then strike. That's how they start fire. Suksukor! So ito yung nilang native torch or ilaw nila sa bundok. Ito yung pinaka-source of light nila. Pero hindi lang siya pang ilaw. Ang tawag nila dito, salong. Ginagamit din ng salong, hindi lang pang ilaw. Aromatherapy kasi aromatic or mabango yung amoy nito. Ginagamit pang gamot ng mga illness, lalo na sa may binat, masakit yung ulo, masakit yung tiyan, at insect repellents din or pang lamok. Try yung amoyin po tayo, everyone. Ikot ako sa lahat. Binabalot na nila ng dahon. Yung ganito kahabang torch, yung ganito kahaba po, nagtatagal na ng 3 hanggang 5 gabi. Depende sa paggamit. At binabalot na ng dahon kasi sticky liquid pa rin ito hanggang ngayon. At naniniwala din sila na ito ay nakakatabi doon ng bad spirits or bad luck. Binibenta nila ito sa may souvenir shop sa ibaba. Yung ganito kahaba, mga nasa 300 pesos na. At talagang effective siyang panggamot. Bumili ako before, effective ng sakit ng ulo. Effective po siyang panggamot ng sakit ng ulo. So binilan ko na rin yung papa ko tsaka ate ko. Naniwala yung ate ko na nakakatabi ng bad spirit. Nung ginamit niya, nawala yung biyanan niya. Cacao and spice trail. So may mga cinnamon, curry, ginger, turmeric, curry tree. May curry tree pala. And black pepper. Cacao trail. So very happy na we're able to visit again the Butterfly Garden tsaka yung mga Palawan tribe, and now nasa Cacao Trail. So natutuwa tayo at the local community is really helping promote and protect yung mga indigenous people natin tsaka yung kultura nila. And we're very happy that this Butterfly Garden na panood natin kung gaano kayaman ang kultura, tradisyon ng mga Palawan tribe. Pearl. Mga perlas. Welcome po. Mag-try na magbukas ng pearl. Magkano po? And then 25 to 35 pieces of pearls po ang pwedeng makuha. 25 to 35 pieces. Then, ang free po nito is 5 settings po ng pwede nyo paglagyan ng pearl po ng mga kulang na 5. Sa yung tahong. Hinihintay na. Ayun na, nabubuksan na yung tahong mo. Ayun na. Yung talaga expression ng mukha ni ate. Wow. Sa mga mo si ate. Yun. Wala. Walang tahong. Ay, ayun. Ayun pala. Ayun, ang perlas. Ang dami pala laman. Ang dami. Lucky pick talaga. Hindi mo alam kung ilan. Ganun pala yun eh. Standard daw.
Palawan, Kasoy. We have, this is the Central Colony, and then we have Montipli Sub-Colony, Santa Lucia Sub-Colony kung saan nakalagay po ang mga babaeng PDL, and then we have, ang pinakamalayo po is Inagawan Sub-Colony. So 4. So ngayon ang population po ng kanilang inmate ay nasa around 5,000 na rin. So they are trying to decongest Bilibid, and dinadala po yung ibang mga ano dito, mga inmate. So ito po ang pinakamalaking state penitentiary sa buong Pilipinas. Ayan po mga anak ng inmate. Ganda naman ang lugar nila. Galing school. Oo naman. Nakaka-inspire tumira dito. Nakaka-inspire tumira. Opo. Bawa ka na ano. Ang ganda dito. Yung river, may mga tagalabas po pwedeng pumunta ng balsahan. Punta mo dyan, magdadala ka ng mga konting ano. Yan po yung ano nila. Source of income. Dito po yung puntang river balsahan. Mga bata. Yung mga bata po galing po ng school. Kasi may school po dito sa loob. Alis ka na rin. Nakikita mo may inmate, nagbo-bike-bike lang. Malakad-lakad lang. Sasabihin niya. May simbahan pala, St. Joseph. Yes po, may simbahan din doon. So yung area po natin na pwedeng puntahan yung souvenir shop lang, and then pwede na kayo mag ano, yan, picture sa mga ano. So ito po yung Central Colony. Itong sa kanan po natin, this is their admin office or admin building po nila. Yung mga nakatayo dyan ay yung mga gustong maging jail guards or mga corrections officer, tawag sa kanila. BJMP. Hindi po, Bucor po. Ang BJMP po, dyan sila mga city jail. Iba rin po yun siya. Yun pa yung mga wala pang hindi pa naanuhan, hindi pa nasentensyahan. Yung so BJMP ang hawak sa kanila. Ito ng building, oh. American era. So ito po yung kanilang recreational hall. 5 eh. O 1924 American. If you're familiar with the Roman symbol. 1924. Experiential tour. May bilyaran. Ando na siya eh. Okay. Handicrafts that you can buy here. Sampu anak. Dito na tayo sa Iwahig Fireflies. Kailangan natin dumilim at tayo magpa-firefly watching. Ito yung river. Dito nagaganap ang firefly watching. Aray ka. Ang ating
firefly watching. Nagsasakay na tayo. So ready na tayo. Ano in-expect mo dito sa firefly watching? Ano sir? Gamo-gamo po. Gamo-gamo po. Ano ang Tagalog ng firefly? Tutubi. Ano ba? Alitap-tap? Ay, alitap-tap. Sorry po. So makakita tayo Sorry ng po mga alitap-tap. viewers. Huwag po kayo makikinig sa akin. Ano to? Pogi lang to pero walang alam to. Pinakalas ng ating tali. Ito yung hindi niya kayo ito mag-start yung ating So hopefully you will be able to see maraming fireflies ngayon dahil walang hangin Normal pag kukunti hangin maraming fireflies. At hindi maulan. Kaya na tayo sa carousel. At tayo meron pa lang magsasalita. Bakit mahalaga ang fireflies? Meron tayong guide. And then ito na yung halos paggabi na siya. Ready na po, lahat po. Okay. Okay po. Magandang hapon po, mga sir. Welcome to the Firefly Watching po. Ako po si Marvin po. Kasama po natin yung Nick. Pakayatonic. Pasok na lang, sir. Tawagin natin po yung ating lifeguard, si Sir Nico. Then yung ating kapitan po, si Sir Wendell. Kaya po magiging ganyan po first po. Ngayong hapon po. Welcome po natin. Sunset Cruise po na. Then direct na po kayo ng Firefly. Mamaya po. Okay po. Natin po, ulamit na po yun, bakit po? Hindi naman sir, bakit pa po yan? Dito po, namaya po, both side po ng river, dyan yung makikita yung firefly po, sa mga mangrove po. Sa Tagalog po, tinanawag po natin Bakawan po yan. Dyan nyo rin po makikita natin mga firefly po. Yung mga mangrove naman po natin, yan po yung mga salt tolerant trees po. Mabubuhay lang po talaga yan sa mga brackish water, yung inaasap din po ng mga salt water. Ito po kasing river na to, combination po ng salt and fresh water po. Kaya tinatawag na rin brackish water. Ito po sa river po na to, meron po tayong 19 guys, species ng mangrove din to. Pwede rin po, kasalikod na lang po ako para po maganda rin po yung viewing nyo po. Okay, sorry lang po. Hindi, okay lang. Dito po sa right side nyo, turo ko lang din po, baka familiar din po kayo sa mga group po na to. Ay, ito po, nakikita po yung laser ko po. Ayan. Ay, ito po yung dahon niya, katulad po yan sa coconut trees. Nakikita po? Opo, nipa po. Nipa frutican po yan. Opo, sa common name po, nipa palm. Yan po kasing nipa palm po na yan, kaya niya pong mag-produce ng wine and vinegar po. Like sukang sa sign, sukang paumbong. Opo. Then may fruit po yan siya na bilog. Pag na-process po yan, yan na po yung tinatawag na kaong. Ayun, maganda tanong po yan, crocodile. Sinali po muna namin kanina. Hindi, joke lang po. Isa ako nag-crocodile po dito, sir. Baka iba na rin trabaho ko. Takot din ako doon. Hindi. Ito po, ang reason po kung bakit po hindi nag-survive yung crocodile sa river po na to, kasi po, sobrang lalim po nito. Umabot po ito ng 30 to 40 feet ang lalim niya. Then maliban po doon, sobrang lakas po ng current. Kaya hindi po kayang mag-survive ng crocodile. Kasi yung crocodile po, 2 hours lang po tinatagal sa ilalim. Hindi niya nalulunod din po siya, kaya hindi niya rin po kaya. Pa? Shark? Wala po. Ang marami lang po dito, isda. Special pa yung mga isda dito like talakitok, lapu-lapu, mangrove snapper, sea bass. Ayun, mga nahuhuli po ito sa mud crab. Ito naman po yung lalaking bakawan at babaeng bakawan. Ang different po niya sa dalawa na yan, yung lalaki po is matulis yung leaves niya po, yung dahon. Kung may makikita kayo mamaya, malapad yung dahon, yan naman po yung babaeng bakawan. Enjoy. Naulan po yun. Po? Naulan po yun. At saka hindi pa ito ganito. Ay, ano po yun? Anong taon po yun? Baka yung naabutan nyo. Kasi ito ano po eh. Maliit nga lang. Ayan.
Bagong management na rin po yung umawak po dito. Binuksan po ito. Yung babae. Yes po, iba-iba rin po yan. Ito po. Ito, kamag-anak po ito ng ano naman po to siya, associate mangrove, pero kamag-anak po yan siya ng acacia. Nagbubunga din po yung mga flower niya po, kulay yellow. Ayan. Sir? Alin po? Yes po, cricket po. Opo. Ayan. Yan ang pinaka-the best part po. Sa front nyo po, yung bundok po na yan, maganda po picturean po yan. Ayan. Mount Tampik and Mount Salakot. Kung saan po nanggagaling po yung fresh water po dito sa river po natin. Takas ko masyado. Dito tayo. Ayan. Okay, din sa left side niya po, nandito na rin po tayo sa pinakamahabang puro nipa. Estimated po siguro 200, 300, no? 300 meters. Ayan, 300 meters po yan. Opo, puro nipa po yan. Ang ganda po tignan. Kumukuha ang local dito ng nipa? Ng vinegar? Kumakuha ng vinegar? Ay, wala po. Ano po sir, ang karamihan po, tuba po yung yung sa buko po. Opo, yun po ang karamihan po. Opo, kinukuha din po yan. Opo. Kasi po, yung buhangin po niyan, marami po nakukuhang paros. Alam niyo po yung paros? Yung shell po na parang tahong po na maliliit. Ayan. Sobrang dami po yan dyan. Kaya po siya tinawag na parusan. Yes po, pinaka-turning point na rin po natin to kasi sa unahan po, andyan na rin po kasi yung building ng kulungan ng medium security compound, sir. Kapag tumagos pa po tayo dyan, naka-orange pa po tayo ng life vest. Joke na. Diretso na. Hindi na tayo makakabalik. Po ng firefly. Kapag po yung yung puno, maraming bulaklak, nandun po yung firefly. Kasi yung kinakain po ng firefly is pollen and nectar po ng flower. Ayan. Hindi po solar. Then by the way rin po mga sir, at Merry Christmas and Happy New Year. Sabi na sa mga lugar po sir. Ay, po sila importante po sa ating environment po kasi po, sila rin po kasi yung mga night pollinator po. Sila rin po kasi tubig na ginagawa ng mga bees and butterflies sa umaga, sila po sa gabi. Opo, night shift, graveyard. Opo. Saka sila rin po sila yung nagpapadami po ng ating mga mangrove.
Hindi lang po yung ibang mga hayop dito, like mga unggoy. Ayan. Long-tailed macaque, ang tawag, mahaba yung buntot ng ano pa, unggoy, gano'n. Sila rin po yung nagpapadala ng mangrove. Kasi Langoy pumalik, sir. Langoy. Kaya-kaya niya po yan, lifeguard po yan. Then yung pa-fly din po natin, hindi rin po sila na-disturb sa ingay po. Bingi din po yan sila. Saka wala rin po yan silang sound. Yung cricket po na naririnig niyo po kanina, yun po yun. Bingi po yan. Hindi pa. Mas, pansin niyo po, mas maliwanag po yung, may mas malakas, may mahina lang, dim light lang po. Yung malakas na ilaw po, yun po yung lalaking firefly po. Then sa babae naman po, yun naman po yung dim light lang. Ginagamit po kasi ng lalaki ang pang-attract po sa female firefly. Pero magkaiba rin po yung interval po ng paghinga po nila. Yung sa lalaki po is 5 seconds, then sa babae naman po mas mabilis, 3 seconds. Pabalik na tayo. Okay, Thank you. Nasa yung dance performance. Thank you sa tour of the fireflies. Ito na yung landing port natin. Ay na yan. Tulay. Sa Iwahig. And then ito na yung pinaka-resort. Okay, dito na tayo. Here we are. Ang dami na naghihintay. The fireflies now time to go back to Puerto Princesa. Lucky, Puerto Princesa, iwahig tayo. Ba't balik na sa poblasyon? Dito tayo sa Baywalk. Dami palang ihaw-ihaw dito. Mga souvenir shops. Pwede po magtanong? Yes. Mga taga rito po kayo. Mga taga rito po kayo. Ito yung Baywalk. Ang dami pala makakainan. Masaya pala dito pag gabi. Sisig tayo. Appetizer natin tonight dito sa Baywalk. Hindi dyan yan. Dumadating na mga pagkain natin. Kain na Baywalk. Tayo. Katapos firefly po. Sige pa naman yan sa farm. Hello mga senyor, this is our last stop sa Iwahig Firefly Watching, and I'm very happy that we were also again able to do the Palawan Puerto Princesa tour. Ang dami natin napuntahan na bago sa dati nating ginagawa. Una-una, nag-start tayo ng maaga. We started doon sa ating The Dome Hotel sa may Puerto Princesa. Napakaganda nito.
at we had a very good breakfast. After that, sinundod tayo ng buwan at nag-proceed na tayo sa Olaya Park kung saan yung kasama ng ating tour guide, we were able to learn yung history ng Puerto Princesa from the time na siya ay forested area pa hanggang sa dumating ang mga unang settlers sa Puerto Princesa, dumating ang mga Amerikano, Kastila, Hapon at iba-iba pa. At yung pati yung mga naging mayor ng Puerto Princesa. After ikutin natin Olaya Park, dumaritso naman tayo sa Plaza Cuartel. This pala is very historic dahil ito yung naging prison camp ng mga Americans during World War II. At dito naganap ang madugong massacre ng mga American soldier na sabi nila, konti lang yung natira. And then after that, pumunta naman tayo sa pinaka-cathedral ng Puerto Princesa, yung kung saan naging pare si Ezequiel Moreno na isa na ngayon santo na. After that, sunod natin pinuntahan ay ang World War II Museum. Hindi pala, pumunta pala tayo sa dating sa Mendoza Park pala. Kung saan nakita natin yung rebulto ng isa sa mga bayani ng Puerto Princesa. Pagkatapos na pumunta tayo sa Palawan Museum kung saan nakita natin ang ilan sa mga tungkol sa historya at heritage ng Puerto Princesa at Palawan. And then pumunta naman tayo sa World War II Museum na isa sa mga collections ng isa sa mga taga Mendoza. And then pumunta tayo sa iba-ibang mga handicraft stores, sa gumagawa ng mga perlas, gumagawa ng katsa na damit, and then gumagawa ng mga nuts. Nag-lunch din tayo sa isang napakasarap na restaurant sa May Robinsons, ang nanay, talagang napakasarap na lutong bahay. Pagkatapos nun, patuloy ang ating pag-ikot at pumunta tayo sa may Iwahig Penal Colony. Nakapasok tayo, nakita natin ang napakagandang 1924 kanilang parang reception building. And then lastly, naikot natin ang pinaka-highlight ng pagdalaw sa Puerto Princesa, ang firefly tours. Marami tayong nakitang fireflies at nakakatuwa at nakita natin kung gaano kalinis ang river. Dahil ang fireflies is indication na ang lugar ay napakalinis at hindi pa talaga polluted. And this is indication na ang Puerto Princesa, kahit isa na is highly urbanized city, isa pa siyang gubat na protected ng ang kalikasan. With that, maraming salamat sa pagsubaybay sa atin sa ating Puerto Princesa Tour. Tabel Wayaket, until the next time, Jesus.